Hi, ako si Mara, alipin ng ekonomiya, char. Kaya sa mga kapwa ko bumabangon para sa trabaho at negosyo, laban lang. Today, bibigyan ko kayo ng ilang tips kung paano ba mag-start ng cafe business. Una, kailangan mo mag-invest sa knowledge. Napaka-importante nito. Personally, ito yung unang ginawa ko. Nag-self-study ako, nag-research sa internet at nanood ng mga online tutorials. Napakalaking tulong nito. After nun, saka ako umattend ng mga actual training para matuto na rin at malaman kung tama ba yung mga natutunan ko dito sa internet. At ayun, tama nga. At sobra-sobra pa yung natutunan ko sa mga online tutorial. Pero mas okay pa rin na mag-actual training kayo kasi iba pa rin yung may experience. Pangalawa, supplier. So, kailangan mo maghanap ng maraming supplier. Hindi pwedeng isa lang kasi yung mga yan, nauubusan nyo ng mga stocks. At syempre, titingin din tayo sa price kung saan mas mura. Mas okay kung bulk order yung kukunin nyo kasi bibigyan nila kayo ng discount. Maswerte lang ako kasi halos lahat ng kailangan kong supplies meron dito malapit sa amin. Kaya mas nakakalas ako sa transportation expense ko. Kaya importante rin talaga na marunong ka mag-research kung saan may mas malapit na supplier. Pangatlo, place or location ng pagtatayuan mo ng business. Ito yung isa sa pinakamahirap. Dito rin ako nahirapan. Kasi marami kang kailangan i-consider dito. At grabe, sobrang mahal ng renta ngayon, lalo na dito sa area namin. Pinakamababa na yung 15K, tapos yearly tumataas pa. Kung iisipin mo, halos lahat ng kikitain mo mapupunta lang sa renta. Kaya tips ko kung magsisimula pa lang kayo, simulan nyo muna magbenta online. Or mas maganda kung may garahe kayo, doon na lang muna kayo mag-start. Ako kasi nag-umpisa lang magbenta sa mga katrabaho ko. Hanggang sa nakaipon ng konti at nagtayo ng ganitong actual na store. Pang-apat, budget. Ayan na, ito na yung pinakamahirap. Saan tayo kukuha ng budget? Char. Ang totoo niyan, hindi mo kailangan ng malaking budget para makapag-start ka ng negosyo. Nakaset lang kasi yan sa isip mo na kaya hindi ka makapag-start ng negosyo dahil wala kang budget or puhunan. Maliit lang talaga ang puhunan sa ganitong negosyo. Nagmamahal lang ito dahil sa mga machine na gagamitin mo. Pero may option naman. Pwede kang mag-start magbenta ng cold brew. Ang kailangan mo lang dito ay coffee beans, jar, at water. Kaya nga sinabi ko pa lang sa unang tips ko na kailangan mo mag-invest talaga sa knowledge. Kailangan alam mo kung ano yung ibebenta mong produkto. So, knowledge is the key talaga. Number 5, price. Magkano mo ba ibebenta yung produkto mo? So, bago ka maglagay ng price sa produkto mo, kailangan mo muna mag-costing. Hindi porke mababa yung presyo ng kabila, mababa na rin yung ilalagay mong presyo sa produkto mo. So, importante talaga yung costing para malaman mo kung magkano talaga yung presyo ng ibebenta mong produkto. Pang-anim, promotion. Sa panahon ngayon, hindi na ganun kahirap mag-promote ng produkto dahil meron na tayong social media. Tips ko lang, dapat ikaw muna ang mag-promote ng produkto mo or mga friends mo, mga relatives, at makakakuha ka rin ng mga ideas mula sa kanila kung ano pa ba yung kailangan mong i-improve sa produkto mo. At huwag ka muna magbayad or magtawag ng mga social media influencer kasi ma-overhype yung produkto mo. Maganda sana kasi maraming bibili or marami kang magiging customer. Pero mataas din ang expectation nila sa produkto mo kasi nga nag-trending. Tapos pag na-disappoint sila, boom! Hindi na yan bibili sa'yo. Sa una ka lang maraming customer. Sa mga susunod na buwan, pahirapan na talaga. Napakaraming negosyong nagsasara dahil sa una lang sila nakakabenta. Kahit dito sa lugar namin, marami ding nagsasarang negosyo. So sana na-share ko sa inyo yung purpose of marketing. Yung product, place, price, promotion. Isa yan sa mga itinuro sa amin nung college. So, dyan na lahat papasok lahat ng pinagsasabi ko kanina. Lahat naman ng bagay kayang pag-aralan, kayang matutunan. Or kung meron kang unique or sariling idea sa pagninegosyo, simulan mo na, huwag kang matakot. Yun lang, sana marami kayong natutunan. Thank you for watching. Bye!